Masarap mag-start ng ganito kaaga ni na. Oo nga. So, ang pag-aralan po natin ngayon ay tungkol sa Holy Spirit. Amen. Holy Spirit is the third person in the Trinity, Triune God. Try. So, bago tayo mag-start, tayo muna ay manalangin. Hallelujah, Jesus, O God. Panginoon, salamat po, O God, sa araw na ito, O God, kung saan niyo po kami, O God, dinako, O God, upang makinig, O God, ng mga salita, Ama, O God. Lord, without the power of your Holy Spirit, O God, ay hindi po kami makarating dito, Ama, O God. Salamat po, Ama, O God, sa pagkilos mo, Ama, O God. Banal na Espiritu, kayo, O God, ang manguna, O God, sa araw na ito. Lord, alam po namin, O God, na dinala niyo po, O God, ang aming panyapak dito, Ama, O God, upang makinig, O God, ng iyong mga salita. At ito po, O God, ay gawa ng iyong banal na Espiritu, Ama, O God. Lord, buksan niyo po, O God, ang aming mga puso, O God, ang aming tainga, O God, upang makinig, O God, ng mga salita, Ama, O God. Father, we just thank you, O God. Hide me behind your cross, O God. At ang glory mo lamang, O God, ang makita, O Lord, sa aking buhay. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa banal na Espiritu, Holy Spirit. Diba tatlo yan sila? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Example na lang, kuya, mga kapatid. Katulad po ng isang kape. May kape, may asukal, at hinaluan ng tubig. Tubig, kumpleto na yon, kape na yon. So, ganun din po ang description ng Panginoon. So, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Noong unang panahon, yung Holy Spirit, andyan na po siya. From Genesis 1 to nandyan na po siya. So, ang text po natin ngayon ay nasa John 16:7. Sabi po, I am telling you the truth, it is better for you that I go away, because if I do not go, the Helper, the Holy Spirit, will not come to you. But if I do go away, then I will send him to you. And when he comes, he will prove to the people of the world that they are wrong about sin and about what is right and about God's judgment. So makita po natin, dito sa Book of John, sabi niya kasi, John 16 ito, preceding pa doon sa mga verses na sinabi, 14, 13, sabi ganon, na-predict na si Jesus Christ ay ihahang sa cross. So, ang mga naiwan ng mga disipulo, sila Matthew, sila Philip, nagtanong, saan yung way? Sabi niya, 3.5 years nilang kasama. Nagtatanong, saan yung way? Sabi niya, hindi niyo ba nakikilala yung Panginoong, yung Father? Sabi niya, ako na yun. Sabi niya, I and my Father are one. Sabi niya sa John, kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, daan ka muna kay Jesus Christ. So, kasi from the beginning, nandyan na si Jesus Christ. Amen. Sabi nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was God. The Word was God. So, yung Word na yon, si Jesus Christ na yon. Amen. So, sa simula pa lang ng Biblia, nandyan na si Jesus Christ. Na ano na siya, na prophecy na siya. So, ang objective po natin dito, to know who is the Holy Spirit. Sino nga ba si Holy Spirit sa buhay natin? Di ba tayo, kahit nung bata pa tayo, alam na natin yung sign of the cross, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Gaano ba natin siya kakilala? Yun po ang nais ng Panginoon sa atin ngayon. Gaano ba natin siya kakilala? Paano ba siya nag-work sa buhay natin? So, yun po ang work. Kaya po nandyan tayo ngayon kasi yun po ang work ng Holy Spirit, nandito tayo. So, kung wala po yung Holy Spirit, maaring nandun pa tayo sa bed or ganon, yung decision natin, wala sa, yung decision natin, sariling decision natin. So, pinagkaloob ng Panginoon na nandito tayo kasi it is the work of the Holy Spirit. Kaya tayo nandito ngayong araw na to. So, it's a divine appointment, kaya nandito tayo kasi ito yung takdang, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, sabi nga po. So, number 2, to know what is the Holy Spirit is doing for us today. So ano ba yung ginagawa ng banal na Espiritu sa atin ngayon? Wala na si Jesus, umalis na. So ganun din si Philip at saka si Matthew, nagtanong sila nga magkakasama na sila 3.5 years pero nagtanong pa rin siya. Sabi, nagtanong pa rin siya, paano na kung wala ka, where is the way?
bakit pa niya tinatanong? So, hindi pa sila, ano doon, nag-ano sila ng figure, physical figure. Pero sinabi niya, I and my Father are one. So, sabi niya nga, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at hinanong niya kay Jesus Christ, yun na, very nature of God at nasa kay Jesus Christ na. So, sa simula pa lang, Genesis pa lang, nandiyan na si Jesus Christ kasi siya ang Word. At siya, sabi niya, siya ay nanirahan, sabi niya sa John 1:12, nanirahan siya sa piling ng mga apostol. Sabi niya sa John 1:14, at naramdaman namin ang kanyang kanakilaan at ang kanyang pag-ibig. So, nandiyan na nag-work na ang Panginoon. Kahit hindi man natin nakikita yung God the Father through Jesus Christ na naramdaman na natin. So, Jesus promised, ito na, the Holy Spirit is the third person in the Trinity. Jesus promises another helper that He may abide with us forever. Yun na, nung umakyat na si Jesus Christ, sabi niya, wait for the promise. Sabi niya, antayin niyo yung promise. Sabi niya, ito yung banal na espiritu, ito yung helper. Kaya nandito tayo ngayon, nagsusurvive, because of the work of the Holy Spirit. Until now, kung ano yung nangyari noon, ganun din ang nangyayari ngayon sa ating buhay. So, it depends na lang kung paano tayo mag-obey sa Kanya. Jesus Christ subjected Himself to the direction and power of the Holy Spirit during the time of His ministry on earth. So, 3.5 years, under the direction siya ng banal na espiritu. Kaya niya nagagawa magpagaling, magpagaling, mag-preach. Kaya niyang gawin yun kasi because of the Holy Spirit. So, who is the Holy Spirit? What do the following verses tell us about the Holy Spirit? So, makita po natin sa Genesis 1:2. Sa Genesis 1 po, sinabi niya dito, in the beginning, when God, omnipotent siya, present, makapangyarihan. Sabi niya, in the beginning, when God created the universe, the earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was involved in total darkness, and the Spirit of God was moving over the water. So, tingnan niyo ha, beginning pa lang ng aklat, ng buhay, nandyan na si Holy Spirit. Sabi niya, hovering, moving over the water. So, makita natin, syempre itong earth na to, hindi create na magic lang. Sabi nga sa 2 Peter 3:8, yung one day, 1,000 years. Maaring yung one day, 1,000 years yun, na create yung earth. Day 2, maaring ganun din, 1,000, kasi one day is 1,000 year nga eh, sabi niya sa 2 Peter 3:8. Sabi niya, so matagal din niyang hinulma ang earth. Matagal din niyang hinulma at binigyan niya ng buhay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nagpahinga si Jesus Christ. Tayo na yung araw ng pamamahinga. At kaya tayo nandito ngayon at nagpupuri sa Panginoon. So praise God. Sinabi po sa Hebrew 9:14, sinabi niya, basahin ko, eternal. Sabi niya, eternal. So, walang katapusan. Alpha and Omega, walang katapusan. Since this true, how much more accomplished by the blood of Christ? Through the eternal Spirit, He offered Himself as a perfect sacrifice to God. His blood will purify our consciences from useless rituals so that we may reserve the living God. So, eternal. So, nung unang panahon kasi, hindi nga nila nakikita physically si God. Siya, yung ibig sabihin, itong mga taong to, noong unang panahon, sa mga ritual, mga activities, na akala nila, hinahanap nila si God. Nandoon na kay Jesus Christ, sa pagkatao ni Jesus Christ, tinapos na rin niya, it is finished. Pero, hindi pa rin sila naniniwala kasi, ang alam nilang, Misaya, yung matipuno ng mga lalaki. So makita natin na even in the Old Testament, yung Holy Spirit nandoon na. But then, sa time nila David, nila Daniel, supernaturally, pinili din sila ng Panginoon na mag-lead ng bansa
inanoint sila ng Panginoon through the power of the Holy Spirit. Kaya nakakapag-lead sila, napapakinggan nila ang boses ng Panginoon. So, yung boses ng Panginoon napapakinggan nila. So, may ano doon na pinili sila, chosen. But ang trabaho ng mga ano ngayon, Doon na I came for you. Dito kay Mark. ang dapat trabaho ng mga tao noon ay sumunod lang doon sa mga inanoint ng Panginoon. Pero mayroon tayong free will eh. Sundin ba natin sila o hindi? So, during the time of Moses, nakita natin, nagmumurmur sila lahat. Kasi wala sila hindi sila sumusunod sa leader nila. At inano din ng Panginoon, na siya lang din bibigyan ng Spirit, ng Holy Spirit na mag-work. Yan sila Daniel, sila Job, yan sila. So, inano din ng Panginoon sila. Pero, pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, in the book of Joel, sabi niya, I will pour out my spirit upon all flesh. So, hindi na niya pinipili lang. Sabi niya, upon all flesh, I will let the young ones dream dreams, the old ones see visions. Sabi niya nga eh, kahit doon sa mga servants, ipo-pour out niya yung Holy Spirit. So, wala nang exempted, lalo na nung pagdating na ni Jesus Christ. So, lahat na tayo, it's up to us na lang kung pipiliin natin siya o hindi. Ay binigyan tayo ng free will ng Panginoon, hindi siya nag-force. So, sa Psalm 139:7-8, omnipresent. Omnipresent. Ibig sabihin, ang Panginoon, wala tayong maitatago, even the numbers of our hairs. Alam niya yung bilang. Yung mga motibo natin, alam niya lahat. Wala tayong maitatago. So, ang gagawin lamang natin sa Kanya, sumuko tayo sa Kanya. Wala tayong maitatago sa Kanya. Saan ka man magtago, wala. So, ang ang magandang response natin, sumuko sa Kanya. Kasi siya yung makapangyarihan sa lahat. God is in control. Alam niya lahat kung anong mabuti sa atin. Yun ang ng Panginoon. Alam niya lahat. Kaya minsan sabi, ba't kaya nangyari to sa akin? Huwag na tayong mag-question kay God kasi minsan, malay mo yung mga bagay na yun, nililihis ka lang niya sa kapahamakan. So, napakabuti ang Panginoon. Mahal niya tayo, ayaw niya tayong malihis ng landas. So, it's up to us again, yung free will natin na mapilit, yun ang nagpapasama minsan sa atin. So, magiging sensitive tayo sa leading ng Holy Spirit kasi mas mainam na yung sumunod sa Kanya, hindi tayo mapapahamak. So, yun po ang ng Panginoon, omnipresent. Wala tayong magtatago sa Kanya. Sumuko na lang tayo sa Kanya kasi wala talaga. Kahit alam niya kung ano yung mga nilalaman ng ating puso. Alam niya kung ano yung mga problema natin. Alam din niya kung paano isolve lahat ito. So, ang lang niya, lumapit tayo sa Kanya. So, we are helpless. Kung wala tayo, wala siya sa atin, wala tayo. So, praise God. So, mayroong isang kwento dito, si Ananias and Sapphira sa book of Acts 5:1-10. Itong si Ananias at saka Sapphira, magkasama yan sila mag-asawa. Si Sapphira, kasi mayroon silang personal na lot, malaki siguro ang mga nila, ang lote nila. Tapos, inano nila yung pinangako nila na ipamigay sa church or sa community, gano'n. Kaya lang, itong si Peter, full of spirit, na sabi niya, oh, why have you lied? Sabi niya, yung pinagbentahan ng lupa na yan, bakit nagtago ka part of it? Hindi sila nag-usap pero yung Holy Spirit, kay Peter, why have you lied? Nangusap sa kanya. Sinabi din niya kay Ananias, lalaki kasi Ananias. Sabi niya, maya-maya, sa kasi sinungaling na, physically namatay siya. Ang bilis namatay, tapos binalot na lang siya. Binalot na lang siya. After 3 hours pumunta, dumating uli yung asawa. Tinanong niya, nakipagkuntsaba ka pala sa asawa mo, maya-maya, namatay na rin siya. So, napakaano po, pag tayo magsinungaling sa Holy Spirit, wala tayong kasi sabi niya, for the wages of sin is death. So, lahat, pag tayo nagkakasala kasi, mayroong consequence yun. Hindi walang consequence, mayroong consequence yun. Everything na inisip natin, ginawa natin na mali,
mayroong consequence yun. Akala natin, okay lang yun, ay okay lang. Hindi naman, wala namang nakakita, kaunti lang to. White lies lang to. Pero ang Panginoon, tinitingnan niya yung righteousness sa atin, yung purity sa heart natin, kung totoo ka nga, kasi ang standard ng Panginoon sa atin, napakataas. Minsan hindi natin mataas ang standard ng Panginoon sa atin. Ngunit hindi tayo nakaabot doon. Kaya nga pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para ma-declare niya tayo righteous in His sight. Pagtanggapin natin siya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Wala tayong sa kanya, wala. So mahal tayo ng Panginoon kasi ayaw naman niya tayong ma-perish, mapunta lahat sa impyerno. Hindi, ayaw ni Lord yun. Gusto niya kasama pa rin natin siya at the end of the time, makakasama natin siya. So, yun po ang ng Panginoon. So, sa kaunting pagsisinungaling, the Holy Spirit, ang Holy Spirit, mayroon din siyang emotion. Nag-grieve din siya. Nag-grieve din siya kung nagkasala tayo. Nalulungkot, di ba kayo nakukonvict pag mayroon kang ginawang kasalanan, parang may heaviness sa heart mo, within your heart, may heaviness, oo. Kung konsensya daw, gano'n, pero conviction yun sa Holy Spirit. So, wala naman tayong magawa, we are in the flesh. Let's go back to God, rise up and start again. Tumayo ka at humingi tayo ng kapatawaran. Yun po ang nais ng Panginoon at huwag na natin ulitin. Let's try our best na hindi na natin ulitin kung anumang mga ayaw ni Lord na gagawin natin. So, ganun lamang, kailangan maging sensitive tayo kung ano yung tama at mali. Kung ano yung sinusunod natin at saka hindi. Yun ang doon, napaka-importante. So, napaka-sensitive lang ang ng Holy Spirit. So, work of the Holy Spirit, ano ba yung trabaho ng banal na Espiritu sa ating buhay? So, itong Holy Spirit na to, promise ng Panginoon sa atin yan. Lalong-lalo na for those who tumanggap sa Kanya, bilang Panginoon at tagapagligtas, nandyan na sa atin yan, nakareside na siya sa atin. So, what do these verses tell us about the Holy Spirit in the life of Jesus? So, 3.5 years nga ang ministry niya dito sa earth, yung mission niya dito sa earth. So, sinabi po sa Luke 4:18-19, sabi niya, He has anointed me to preach the good news to the poor. Sabi niya, nasa book of Isaiah yun, kaya na-prophesy din kay Prophet Isaiah. Tingnan mo, hindi sila magkakatagpo ha. Yung mga unang panahon na hindi sila magkakakilala, pero yung mga magkakakunik, walang nagkakakontradict doon sa propesya, wala. Kasi this is the work of the Holy Spirit. Yeah. Si Luke ba at saka si nagkita? Hindi sila nagkita. Si ganito ba at saka si Daniel ba at saka si Moses nagkita? Hindi. So it is the work of the Holy Spirit. So God is amazing kasi itong Bible na to, magkakaibang author, magkakaiba, pero bakit isa lang yung team nila? Si Jesus Christ lang din ang pinupunto dito. So it is the work of the Holy Spirit. Hindi natin masungkat kung paano nangyari. Tingnan mo lang, layo-layo ang tagal ng mga siglo na ganun. Isa lang nila, point, si Jesus Christ. At ito, yung mga salita niya, ito yung mga nagta-transform sa ating buhay. So, sabi niya, He has anointed Jesus, sabi niya doon sa Isaiah, sinabi ni Jesus Christ na nung time na mag-minister na siya, sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me to preach the good news to the poor, to set the captives free, to set the oppressed free. Sabi niya, to proclaim God's favor. So, napaka ng Panginoon. Sinabi din niya sa Acts 10:38. So, nung na-anoint na si Jesus Christ, with the power of Holy Spirit, so, ano nang mga activities niya nung nasa earth. Nagpapagaling siya, nagpapalayas ng mga demonyo. So, this is the work of the Holy Spirit. Walang pwedeng, kahit naman, sige, doon sa atin maraming nasasaniban ng
masamang espiritu. Wala, itinatalian lang na yung ganun. Yung mga ano, akala nila kung anong nangyari. O, ayan pala, nung pagdating na ng pastor, nililihans at nare-release sila kasi demonic, ano yun, no? Demonic work yun. So, it's only the Spirit of the Lord can set them free. Tayo din sa mga buhay natin, anumang mga bagay na nasa atin na hindi kalugod-lugod na mahirap i-give up, hayaan natin yung banal na Espiritu na kumilos sa ating buhay. Ipag-pray natin. Kaya ng Panginoon niya na baguhin tayo. Kaya nga, andyan yung Holy Spirit. Nandyan siya para tulungan tayo na ma-set free sa mga oppression na ginagawa niya sa atin. Yung work ng kalaban. So, alam niyo, nung si Jesus Christ, nung nagpabaptize na siya sa River Jordan, sabi niya may nag-descend na dove sa kanyang ano. So this is the anointing of the Lord. Kasi, ano na siya mag-work na siya, mag-minister na siya sa mga tao. Biro mo kung sino yung mga ini-minister niya. Parang, noon pala, ang dami na rin mga oppressed, mga nasasapian, mga ano, ang dami na rin nasasapian. So, kailangan ng mga ano, kailangan nila si Jesus Christ. Pero hindi nila nare-recognize. Marami mga nag-epilepsy. Even sa works niya, ang dami, 3.5 years, puro pagpapagaling din ang mga ginawa niya. So, sa panahon natin ngayon, yung banal na espiritu, kaya din niya tayong pagalingin. Ano mang mayroon sa atin. Napaka ano ang Holy Spirit, kaya niya tayong pagalingin. At kung ano din yung mga hinihiling natin sa Kanya, walang imposible at ibibigay din niya lahat. But according to His will. Amen. So, yun ang work ng Holy Spirit noon kay Jesus Christ. Talagang full of, full of power. Praise God. So, ngayon naman, ano naman ang ginagawa ng Holy Spirit nung umakyat na siya sa heaven? Umakyat na siya sa langit, sabi wait for the promise, sabi niya. Hindi ko kayo iiwang orphan. Wala lang. Wait for the promise. The Father will give you a comforter, sabi niya. Yun nga, Holy Spirit. So, tingnan niyo hanggang ngayon, naaalala natin kung ano yung ginawa niya 2,000 years ago. Hindi niyo ba kahit pagbuklat mo sa kanyang salita, ganito pala, naintindihan natin kaagad because it is the work of the Holy Spirit. Itong salita niya, God breath, at naintindihan natin kung ano yung mga nakasulat dito. Hindi natin maintindihan natin kung anong mga nakasulat. So, yung mga nakalagay sa Old Testament ay shadow sa New Testament ay shadow ng Old Testament. So, Old Testament, nandun na yun sa New Testament. So, that is the work of the Holy Spirit. Ang hirap mag-question, pero minsan sabi ko, pag meditate ako, sabi ko, paano kaya nangyari yun? Parang ang hirap sukatin, pero praise God, kasi andyan yung Holy Spirit niya na magtuturo. So, tayo naman, so what is the Holy Spirit doing for us today? So, ano pong ginagawa niya sa atin? Sabi niya, baptizes and infills the believers, giving power for service. Sabi niya sa Acts 1:8. Sabi niya, I will give you power when the Holy Spirit comes. Sabi niya, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. And you will be witnesses for me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, sino ba yung mga natin? Yung sa Jerusalem, family. Una natin, family, friends, kamag-anak. Samaria, yung mga friends natin, kamag-anak. So, ends of the earth, kung sino pa yung mga mahal natin sa buhay na medyo malayo-layo na, we have to reach them. So, ibahagi natin yung pag-ibig ng Diyos kasi ayaw niya na tayo lang yung mapunta sa heaven. Gusto niya, i-feel natin yung heaven. Hindi yung hell ang i-feel natin, yung heaven ang i-feel natin. So, yun ang nais ng Panginoon. So, tayo, let us invite and magtiyaga tayo kahit sabihin natin, ay, ang tagal-tagal naman, bakit ayaw niya? So, praise God.
manalangin tayo kasi yung Holy Spirit ay patuloy na nag-work sa atin. Hindi masayang yung mga natin, pagod natin kasi will ng Panginoon yun na magkaroon ng kaligtasan ang mga mahal natin sa buhay. So, don't give up nga. Huwag tayong mag-give up. Huwag tayong sumuko kasi darating ang panahon, they will come to know Christ. My family, dati po ako lang po ang ligtas. Sumunod po yung kapatid ko, kaya lang medyo nag-backslide siya. So, nung nawala siya, yung kapatid ko na naman next. Pero it takes, sabihin mo na ng 20 years. Kasi estudyante pa ako noon. So, ngayon, sa family ko, siguro ko na lang yung isang kapatid ko yung nag-backslide, inaano namin na bumalik sa Panginoon. So, minsan wag na natin antayin na si God ang kikilos para makalapit ka sa Kanya. Di ba mas masakit yun? Yung si God ang kikilos para lumapit ka sa Kanya. Wag nating hayaan yun. Minsan napakasakit. Yung mga pagkilos niya na mga bagay. So, life is napakasarap ang buhay. Sabi niya, life is beautiful. Sabi niya. So, praise God. So, kasi ang buhay natin ay masagana, prosperous. Lahat ng area ng buhay natin. Hindi lang financially, pati yung natin, emotion, lahat. So, praise God, hindi rin tayo makadaan ng mga problema. Andito tayo sa earth na to. Mayroong talagang dadaan tayo ng problema. Anything. Walang makapagsabi na, ay, okay na ako. Kala natin si Michelle D, walang problema. Mayroong problema din yan. Tignan mo, sino yung mga dyan. Mayroong may mga problema yan. Sino yun? Huwag ka sad ako. May mga problema yan. Akala nyo lang, walang problema. So, pasalamat tayo sa Panginoon. Ang Holy Spirit nasa atin. Kasi kahit may problema na tayo, kaya nating lumapit sa Kanya. Hindi tayo nahiyang lumapit sa Kanya. Lord, tulungan mo naman ako, Lord. Hindi ko kaya to. So, lahat ng mga natin sa Kanya, i-surrender natin sa Kanya at bibigyan niya ng katugunan. Minsan, ganun ang Panginoon, giving us power. So, kung may, Lord, pag-pray mo naman ako, pag-pray natin. Pag-pray natin siya in our quiet time, ipag-pray natin. Kasi in due time, matatouch din siya ng Panginoon. So, letter B, the Holy Spirit reveals and gives us understanding of the Word of God. So, yan na yung sinasabi natin, na hindi man natin ito dati hindi ko ito maintindihan kahit paulit-ulit mo pang iganon. But then, when I received Jesus Christ as my personal Lord and Savior, yung Spirit po ng Panginoon na nag-switch na sa heart ko, naintindihan ko na pakunti-kunti ang Biblia at palalim ka na ng palalim. Pumupunta ka na dito sa New Testament. Bakit? Sabi niyo, kinukunik mo na yung mga nandun sa New Testament, kinukunik mo na yung nandito sa Old Testament. Kasi isa lang sila. Tingnan nyo, may connection siya doon sa Old Testament. So, napakabuti ng Panginoon at salamat din sa help ng mga social media, yung natin, yung sa Bible app natin na natin, kahit wala nang uupo dyan, pero mag-ingat din tayo, baka iba din yung mga tinuturo doon. So, wisdom pa rin ng Panginoon at yung Holy Spirit, i-guide ka din niya na, ay wag to. Ayan pala, yung katuroan na doon is love. Ganito, di magkakakontradict na. Kasi walang magkakontradict doon sa salita ng Panginoon dahil hindi sila nagkita-kita. Tingnan nyo, nag-come up sila sa one team. Tingnan nyo, napaka amazing. Sabi po dito sa John 14:26, the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all I have told you. So, tingnan nyo, siya ang sa atin, kaya nga nandito tayo kasi naalala natin kung ano yung ginawa niya 2,000 years ago. So, nandito tayo, na-save tayo, nandito tayo. Praise God. So, letter C, the Holy Spirit helps the believers to pray. Romans 8:26-20.
helps the believers to pray. Romans 8:26 to 27. Sinabi po dito, in the same way, the Spirit also comes to help us, weak as we are, for we don't know how we ought to pray. The Spirit Himself pleads with God for us in groans that words cannot express. And God, who sees into our hearts, knows what the thought of the Spirit is, because the Spirit pleads with God on behalf of His people and in accordance with His will. So minsan sabi natin, ay hindi ako marunong mag-pray. Sabi natin, ano kaya yung, paano kaya ako magsimula mag-pray? Hindi ko alam kung paano ko simulan, ano ba yung dapat kong ipanalangin. Then, sige lang, mag-ano ka lang, go on ka lang, pumunta ka lang kay God, mag-pray ka, close your room and pray. Ililid ka niya kung ano yung mga ipagpipray mo. Napakaano ng Panginoon, kaya huwag kang sumuko. Kung may mga pagsubok, huwag kang sumuko. Kasi mga kasagutan lang sa Kanya din. Yung Holy Spirit magtitit sa'yo kung ano yung gagawin mo. Maya-maya, pag nagpipray ka, mapapaiyak ka na lang, umiyak ka sa Panginoon. Kung ano yung nararamdaman mo, iiyak mo yan sa Panginoon. So, God is a gracious God. Papakinggan niya kung ano yung nasa heart mo. Kung ano yung mga desire ng heart mo. So, napaka po ng Holy Spirit. Huwag tayong sumuko. Tama yun, huwag tayong sumuko. Minsan hindi natin alam anong gagawin natin. Ano ba to? Yung ibang tao, nag-i-end na lang ng life kasi hindi nila alam yung gagawin nila. So, hindi magandang solusyon. So, lahat tayo, marami tayong mga iniisip lahat. Walang exempted. Lumapit tayo kay God kasi siya lang talagang magbibigay sa Kanya. Akala natin, minsan we don't feel like praying kasi matulog na lang ako. Parang ganun na lang. Tapos yung problema mo hindi nasagot, pag gising mo ng umaga, yun pa rin yung sumisiksik sa sa isip mo. Ibigay natin sa Panginoon at bibigyan ka ng kapayapaan. Yun po ang ng work ng Holy Spirit. Comfort, bibigyan ka niya ng comfort. So, at ibibigyan ka din niya ng wisdom, understanding. So, hindi natin alam kung saan nanggaling. Minsan, hindi talaga natin kaya. Wala tayong, minsan limited din yung karunungan natin. So, we have to ask God. Kasi, napakatalino ni God. Jude 1:20. Sabi dito sa Jude 1:20, but you, my friends, keep on building yourself up on your most sacred faith. Pray in the power of the Holy Spirit. So, yung pananampalataya natin sa Kanya, huwag tayong bibitiw. Huwag nating ilipat yung pananampalataya natin sa mga bagay na hindi nakakatulong. Ilipat natin yung pananampalataya natin mula sa ating sarili, sa ating karunungan, patungo kay Hesus Kristo. Kasi siya lang naman ang katulong natin sa buhay. Wala nang iba. Minsan, kamag-anak natin hindi. Ang salvation natin individual. Individual ang salvation natin. Ang Holy Spirit, nangungusap siya individually. So, yun po ang ng Panginoon. Let us build up our faith in Jesus Christ. Hindi sa mga ibang bagay. Hindi sa mga pansamantalang bagay. Ang mga pansamantalang bagay, nawawala yan. Pero pag ilipat mo yung pananampalataya mo kay Hesus Kristo, mamatay ka na lang, eternity pa rin ang pupuntahan mo. So, napakaganda ang ng Panginoon, ino-offer niya sa atin. Praise God. The Holy Spirit guides the sons of God. Romans 8:14. Sabi dito, Romans 8:14. Those who are led by God's Spirit are God's children. So, praise God, sabi niya, for those who are led by God's Spirit are God's children. So, makita po natin, kahit in the book of Ephesians 1:3, 13-14, sinabi po niya, if we receive the Holy Spirit, sinisilyuhan na niya tayo na anak niya, that we are the son of God. So,
Napakainam po na i-receive po natin ang banal na espiritu. Kasi yun po yung nagbibigay ng katin. Katin ang tawag doon sa ano. O, anak na kita. O, seal. Seal. So, but then, mayroon tayong free will. Yun ang hindi inano ng Panginoon. Hindi yun ang kinontrol ng Panginoon. Sabi niya, I beseech you therefore, offer your body as a living sacrifice, solid. Hindi niya inano yung renew by, ano ba yun? By the renewing of your mind. Oh, kasi nung tinanggap natin si Jesus Christ, tinanggap natin by heart. So ang ano niya, may free will tayo ito, hindi niya pinakialaman itong mga desisyon natin. Yun ang ano doon. Tayo pa rin mag-decide. So napaka ano ng Panginoon kasi hindi niya tayong ginawang robot. Binigyan niya tayo ng free will to decide. So ang ano lang natin, i-renew yung mind natin. Kasi yung takbo ng mundo, minsan yun yung may nature kasi yung ano natin, yung katawan natin, flesh. Yung flesh at saka ano natin. Pero ang ano ng Panginoon, we have to submit our yung flesh, yung nature natin, yung flesh sa spirit ng Panginoon para hindi natin ma-fulfill yung works ng enemy. Kasi kung yung flesh mo nakasubmit doon sa spirit ng Panginoon, hindi mo magagawa yung mga bagay na hindi naaangkop sa kalooban ng Panginoon. So, ipasakop natin yung paggising pa lang natin sa umaga, i-ano na natin na, Lord, gabayan mo naman ako sa trabaho ko kasi minsan pag wala ka kasing payong, which is the Holy Spirit, na kasama mo pumasok, mamaya pagdating mo sa trabaho mo, marami ka ng... Basa ka na. Oo, basa ka na nga. Kasi, Basa ka na ng mga pagsubok. basa ka na ng kaaway. Kaaway. Sermon. Puro sermon na. This is spirit din yun. Na Man. nag-ano sa'yo, na kumakalaban sa'yo, hindi yung tao yung kinakalaban natin, yung spirit na mayroon doon sa tao. Yun ang ano doon. Mas matapang nga sila lalo na ngayon, hindi nyo namalayan, napansin niya yung panahon. Si Diablo kasi malapit na siyang tatalian, malapit na siyang ibabound sa bottomless pit. O, tingnan nyo, kaya nagdo-double time din siya. Naku tayo, ginagawa niya, busy, lahat ng mga tao, wala nang time kay God, marami ng alibay, marami ng ganyan. Wala na kasi na-overpower na tayo ng mga desires natin. So kung nakasakop tayo sa banal na espiritu, itong mga bagay na ito, susunod na lang siya doon sa nasa ilalim na siya. So ganun po yung work ng Holy Spirit. Minsan may mga bagay na hindi natin mabitawan. Lord, give me the grace, grasya ng Panginoon. Hindi ko kaya ito. Sabi mo, hindi kaya ng flesh ko, grasya. Sabi ko, grasya, bigyan mo ako ng grasya na magpasakop sa espiritu mo. Oh, so yun lagi ang dapat nating panalangin. So praise God. So saan na tayo? Letter E. Lagi tayong magpasakop sa banal na espiritu para hindi natin yung gratify the desire of the flesh. So letter E, the Holy Spirit convicts the world of sin, righteousness, and judgment. Ayan na, pala nasabi na. Amen. 16:8. Saan na yung 16:8? Iyon mo nga dyan. Dyan 16:8. Yan, 60. Parang hindi ko na-ilista sa akin. Yan na, naglag sa iskal. Ayan na pala. 16, 7 to 8. 16:7 to 8. So, balik ulit tayo doon. Sabi niya, when He comes, He will prove the people of the world that they are wrong about sin and about what is right and about God's judgment. So, makita po natin, ipuprove ng Panginoon na mali yung nila, yung mga paratang sa'yo. So, pagdating ng time, sabi niya, minsan God is just. Grabe ang sa'yo, ang bato sa'yo, lalo na sa workplace. Ito, ganito ka, ganito. Pero alam mo, hindi totoo yun. Hindi totoo, wala kang ginawa. Ngayon, God is just. Pagdating ng panahon, din ng Panginoon yun. I-expose ng Panginoon yun kung ano yung mga
mga inaano nila sa'yo, binabato nila sa'yo. Kasi at isa pa, anak tayo ni God. Hindi niya tayo iiwan. God is just, kaya ano siya talaga, may justice sa kanya. Kaya wag tayong, wag natin silang awayin din uli. Yung awayin kasi, Awayin ko. oo, Awayin ko. makipag ano uli sa kanila kasi God is just. God is just ba ya? Parang na ano ko yan. Naalala ko kasi ako yung unang binigyan ng sulat na terminate na ako Warning ganyan kasi letter. mataas na daw yung gratuity ko ganyan. Pero wala pa sa heart ko na uuwi. Sabi ko, ba't ako unang binigyan? Kasi daw yung final settlement mo nilang Ako yung unang binigyan. Ayan pala, itong nagpapadala ng ano sa amin, 5 kami kasi sa outpatient binigyan, ako yung nauna ganyan. Pero yung iba, nawala na rin sila, umuwi na lang. Sabi ko, hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Patagdagan pa. Hindi ako papayag. Sabi ko, bakit ganito? Sabi ko, ngayon, ang nangyari, dumaan ng maraming panahon, buwan, ganun. Ang na-terminate, yun na yung Yung nagpapadala ng bibigyan ng letter. pero. Oo. Kaya sabi namin, God is just. Kaya, ang ano natin, sabi ko, Lord, alisin mo naman yung galit ko doon sa nagpadala ng ano sa akin. Ay, nalis na nga. Ng Pinauwi. sulat. Sabi ko, ang galing din ni Lord kasi tinanggal niya yung, di ba, ang sama nun? Wala kang alam-alam, bibigyan ka pala ng sulat. Relate mo. Oo. O so, praise God, sabi ko, tanggalin. Alam mo, tinanggal ni Lord yung galit ko. Sabi ko, intindihin mo na lang sila. Yung ganun ba ang ano ng Panginoon. Kasi God is just. So, may tamang panahon para sa kanila. Amen. So, hindi babalik na walang ano yun. So, praise God. Yun po ang ano ng Panginoon. So, summary na. Nasa summary na po tayo. Summary or conclusion. The importance of the ministry of the Holy Spirit can be seen from the words of Jesus. But I am telling you the truth. It's better for you that I go away because if I do not go, the helper will not come to you. But if I do go away, then I will send him to you. Jesus said, John 16:7. Jesus considered it very important for his disciples that the Holy Spirit be present with them. Certainly, scriptures teaches us that the ministry of the Holy Spirit is for the greatest importance to a fruitful and effective spiritual life and ministry. So, tayo po bilang anak niya, so, tinanggap na natin siya or ang ng Panginoon at tagapagligtas. So, hindi lamang po tayo yung nakaupo lang dyan. Pagdating po ng panahon, if we patuloy po tayong nagsisik sa Kanya, mayroon po siyang gagawin para sa atin. Mayroon siyang pinapagawa sa atin. Sabi nga niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So, nais ng Panginoon na isip natin ang kingdom niya and His righteousness. At lahat ng mga bagay na hinihingi natin according to His will, it will be added unto us. So, napaka-buti ng Panginoon. So, hallelujah. Yun po ang ministry ng Panginoon. So, punta tayo sa self-evaluation. Do I have difficulty? Do I have difficulty in understanding God's Word? Sagutin niyo po sa inyo. Praying, sa pananalangin. Ano, Judy, ano sagot? Ah, sharing or preaching the Word of God to others. Ito medyo sumasablay ako dito kasi sharing parang sabi ko kulang pa ako ng karunungan, but then sa tuloy natin na pag-aaral, hahasain tayo ng Panginoon. So, let's go on kasi kahit naman sila Moses noon, bulol-bulol din naman sila noon. Hindi sila ano, kasi habang nagagamit ka, habang yung patalim hinahasa, lalong tumatalas. So, praise God po. Yan lamang po ang salita ng Panginoon. I hope na may nagulog po kayo. Holy Spirit. So, hallelujah. So, tayo po manalangin.